Nag-iiba-iba na lang, sir, minsan kung during the time na nagtitreat ka, pagtingin mo sa mukha, ay, kilala ko to. So, andun pa rin yung feeling mo na kilala ko to. Anong feeling mo noon? Kasi, ano ka noon eh, Galit 4 ka eh. years ka na sa atin sa Ranger at that Yes, time. sir. Eh. Kaya kilala mo na yung mga warriors eh. Galit ka, sir, eh. Initial na ano mo, galit ka. Hindi ka doktor, parang ano ka doon, sundalo ka, ranger ka. Dalhin mo ako doon, ako yung gaganti para sa kanya. Parang gano'n ang iisipin ng kahit sino siguro sa atin, sir. Initially. Dahil tao naman tayo, sir, eh. Pero dahil tayo ay rangers, we are more resilient. Especially, ang swerte ko, sir, kasi yung mga medics ko, puro rangers. So they are, mga kabatch nila, sir, yan eh. So we will do our job. We will separate those who are dying, those who are still can be saved. We will treat their wounds. Pero after everything is gone, pag naibak mo na yan rear ward, tahimik na ulit yung iyong yung iyong makeshift clinic. Doon na pumapasok, sir, yung minsan tahimik na yung tropa ko diyan, minsan may umiiyak doon. And sir, yan, 5 months kaming ganon. Ganon. And sir, but we still have to be there physically and emotionally. Kaya nung matapos, sir, yung siege, yung crisis, yung pag-uwi namin, yun talaga doon na pumasok yung mga emotions talaga namin. Just for the record, wala namang na-warshock, sir. Nagkaroon ng tawag natin, sir, na emotional or psychological na yung napagod lang, sir, ganun. Pero hindi to the point na meron namang nabaliw sa amin. Because sa Ranger, sir, halos wala akong nakilala or baka wala akong nakilala, sir, na nagkaroon ng sir, psychological wounds masyado na grabe. Kasi nga dahil yung hirap ng training, we are trained to be more resilient. So, I think yun ang isang take home doon, sir. Dapat yung training mo talaga is maintain yung standard. That will save yung life nung nung tropa pagdating sa pag ganyan may stress sa gera, sir. Ito. So, yes, sir. Ayan, nagre-relax ka na ng kaunti. Sir, kasi, sir, pagdating ng gabi, hindi na rin makakita yung kalaban. Usually, pag dumilim na, wala na masyadong putukan, sir. So, pag mga bandang ganyan, medyo nakatanggal na kami, sir, ng combat boots. Medyo nagpe-prepare ng harboring. Pero may dumarating na ganyan from time to time na hindi mo na makita yung mukha niya kasi puro dugo. Sa amin kasi, sir, yan ang priority mo talaga dyan as long as walang malaking vessel na tinamaan, that's the first thing that you have to do. And then, clean the wound, tignan mo kung may iba pang tama. Kung meron siyang tama sa mata or sa tenga, labas ang kanyang mata probably, kahit morbid siya, hindi siya sa amin, sir, hindi siya sa akin masyadong threat. Kasi ang sa akin is as long as walang bleeding at as long as hindi siya intracranial or hindi utak ang tinamaan, confident akong mabubuhay siya. With regards to that patient, ang nakita lang talaga namin dyan, sir, ang tama niya is dito sa kanyang jaw. Probably tinira siya. Essentially, headshot siya, sir, eh. Pero hindi tinagos ang kanyang brain, ang kanyang skull, so hindi siya intracranial. Basag itong panga niya, and then, ang exit wound niya sa kabila. And we all know, pag exit wound, sir, malaki. So pag dumating sa'yo yan, na hindi ka naman taga-medical, parang mararatel ka sa itsura niya. So, nung time namin, tinignan namin na, okay, wala sa brain, okay, nakakahinga siya, i-dress lang natin yung wounds, i-back natin sa mas malaking hospital. Ganon, sir, ang management namin dyan. Kung dumating, sir, yan na, sir, na hindi makahinga, we could do some procedures sa kanya pa. Pero sa kanya, sir, okay naman. Nakakahinga naman siya, sir. Marami ka rin bang
ganitong pasyente na dumaan na Sir, warsyak ba? pag tinignan natin sir yan, malayo pa lang, alam mo na ang kanyang wounds, yung psychological. Kasi nakahiga siya, nakatitig sa malayo. So, psychological sir ang niya sir. Probably may nakita siyang hindi talaga maganda na sa kasama niya, kaya siya sir, war shock. Marami ka ba nadaanan na ganun sa Marawi City? Sa Ranger sir, sa totoo lang sir, wala ang dumaan sa akin na war shock doon sa area ko sir na meron mga na war shock doon sir. Yung ating mga may na-reinstate tayo sir, mga na-reinstate. They are not originally from our unit. War shock talaga sir yon. Pero fortunately, nandun siya sa batalyon namin, kung nasaan ako, na-identify namin kagad sir. So na-evacuate namin. Ang key dyan sa mga sir, mga psychological sir, mga psychological wounds is yung ating mga NCO, not only as doctors or the medics, dapat ma-identify nila sir na meron siyang psychological trauma sir para ma-refer sa kanyang commander. Yung mga ganyan sir, dapat i-separate na sa operations. Yung warsyak talaga? Yes sir, kasi baka he can bring harm to himself and most especially he can bring harm doon sa unit na sir. Baka mag-amok siya doon. So, yan sir. Yung mga ganyan? Ayan sir, yung patient na kung titignan natin sir, nakaupo lang siya sa isang tabi. Wala siyang visible wounds. That is pathognomonic sir talaga ng cancer yan ng war shock. Although nakahawak siya sa dibdib niyang ganyan, tinitignan niya yung katawan niya, probably merong masakit pero hindi pa dumarating hindi pa niya nararamdaman. We will still rule out yung mga problems sir sa like mga bleeding from the chest or bleeding from the abdomen. Pero yung ganyan sir, I think this patient has been addressed and separated sir kasi baka pag war shock dapat ilayo mo na yan sa iba and ilagay sa isang area na meron talagang tututok sir dyan, babantayan siya dyan para hindi siya tumakas or hindi siya gumawa ng suicide or homicide. So, hindi ko alam sir kung anong unit siya, pero sir, sa Ranger, I think we owe it to the sir, yung difficult and special training ng Rangers. Kaya mas resilient ang Rangers sir. Pero yung sayo, kasi para kang nasa ER for 24/7 for 5 months, di ba? Yes sir. So parang, hindi ba yun? Yung yes, sir. energy level mo na respond sa lahat. Yes sir. Hindi ka makaka-relax din sir actually. Yung adrenaline doon nandun probably kung nasa ER ka sa isang tertiary hospital somewhere sa urban areas, nakakaumay sir yung nandun ka lang sa ER. Like for example, yung COVID, day in, day out, COVID. And then tutulugan mo sandali and then COVID. Pero ito sir, iba yung siya sir, multidimensional Meron yung ER ka, emergency room, nagtitreat ka ng patient, pero gera sir nasa loob ka mismo ng main battle area. So, yung mind mo sir motivated ka doon sa ginagawa mo and at the same time, meron kang specific skill na kailangan ng team mo sir yung team natin sir as Ranger. I think hindi ko naisip yun sir na na-bore ako. Surprisingly sir, nung una binibilang namin yung araw, okay 3 weeks lang yan kasi parang Zamboanga Siege. Pero hindi namin nalaman sir, 5 months na pala. And then, paki-explain mo nga gaano kayo kalapit palagi sa, di ba nakadikit kayo sa tropa Yes sir, yung tinatawag nating far forward, yung area kung saan na makapag-operate ng mabuti yung tropa, at the same time yung role namin as lifesavers, hindi rin naman kami makompromise. So kami yung pinakamalapit na health services sa kanila sir. So ganun kami kalapit sir, and kung merong lang dyan sir, talagang kasama kami sir sa encounter. Kung mayroon diyang nakalusot doon sa kanila,
kami sir ang sasalo sir, kami rin sir ang ano diyan magsisecure ng ano, mag-neutralize if needed sir na gano'n. So anong feeling ba ng ano? Isang combat surgeon sa araw-araw na putukan na parang sound of the battlefield talaga na nag-operate ka, nag-ano ka. Di ba? Yun yung naging environment Opo, sir. di ba? Ano sir, exciting sir. Exciting kahit na ayoko sabihin exciting kasi sabihin natin, excited ka ba doon na mamatayan ka? Pero hindi sir yun eh. Exciting kasi yung unit mo, tayo sir, may mission tayo bilang sundalo. Yung ating mga infantryman, yung ating special operations forces, may mission tayo. And exciting kasi, they're doing their job well and ikaw, nakakasabay ka kasi nafe-feel mo yung importance mo sa kanila at nararamdaman mo yung worth mo. Exciting siya, sir. So, kung madadala ka sa takot na yan, may putukan, ganyan, pinag-aral ako na maging doktor, tapos ilalagay ako dyan. Ano na sabihin ng magulang ko? Ano sabihin ng mga teacher ko? Ganyan. Kung ano dyan, ano sir, ang tawag natin doon, negatibo sir yung ganun eh. So, we think of the positive things. Yung putukan sir, hindi namin naisip sir ang negative yan kasi alam namin pag may firefight, may casualties malamang. So, andun kami. So, exciting siya sir. In fact, nung last day namin sir, yung nag-declare na tayo na tapos na sir, at walang putukan no isang buong araw, parang nanibago pa kami sir na Kasi araw-araw talaga, di ba? For 5 months, walang araw sir, na ano, 7 days a week. yes sir, halo-halo. Small arms, pati mga artillery and yung ating mga aircraft sir, close air support. So, halo-halo na sir. Parang New Year everyday. Pero parang dahil everyday siya sir, naging ano na lang siya, blur. Hindi mo na siya nararamdaman. Parang tahimik siya. Ngayon, nung wala nang putukan, sir, doon naman nakakabingi yung katahimikan kasi wala na yung kwan. And then ako, sir, personally, nasepangs ako nun, sir. Separation anxiety na, tapos na, uwi na tayo. So, nag-move na yung Ranger Battalions. Kami, sir, ang last to move. So, bumalik na sila sa regiment, bumalik na sila sa kanilang mga AOR. Tapos kami yung last to move. Kami, sir, yung naiwan doon na, ano, sir, yung medyo meron kang anxiety na ito yung nakasanayan mo for 5 months. Anong mangyayari sa atin pagbalik natin doon sa normal life natin? So, sir, I guess, kung ikaw ay hindi ka naka-mindset doon, sir, mababaliw ka talaga, sir, nakwan. Even yung tropa ko, sir, good thing, walang nangyaring ganun, sir, na sila, sir, nagkaroon ng post-traumatic stress na malala. Pero ikaw, na-fulfill mo ang boyhood o dreams mo of Yes, sir, kasi, fun and adventure sa Marawi. yes, sir, kasi hindi alam naman ng parents ko, sir, na meron akong inkling na gusto kong magsundalo. Pero, since both of my parents are doctors, sir, and yun ang kinalakihan kong influence, naging doktor ako. At the same time, nagsundalo tayo, sir. Hindi lang sundalo, sir, kasi nasama tayo doon, sir, sa talagang firefight. So, yes, sir. So, yung nasa Ranger ako, sir, very fulfilled ako, sir. Every moment doon. Not only in Marawi, but every moment ng assignment ko sa Ranger, sir, it was very fulfilling. And I guess, kung meron tayong mga young doctors, sir, or young nurses, young lawyers, yung mga not really related sa warfare, sir, mga kabataan dyan, sir. We encourage them, sir, to serve in the military. Kasi iba, sir, yung sineserve mo yung military mo. These people, tayo sa IAP, sir, pagka na-wounded tayo, sir, yung ating mga wounded, usually, ang unang makita niyan, mga civilian na doctors. Kulang pa tayo sa ng mga nurse tsaka doctor sa AFP. So, I guess if you want to fulfill your dreams and at the same time exciting siya and very noble, you
they should go to the military service, sir. Ito, last question. Sambuanga Siege ka, veteran. Marawi Siege, veteran. Ngayon, commander ka ng isang ospital sa Luzon na pide-prepare na naman for another might be a possible external a scenario na involving an external enemy. And nandito ka na naman sa scenario na ganito. And it's another story altogether, di ba? Yes, sir. And then now, siyempre combat surgeon ka dati or hanggang ngayon naman, pero commander ka ngayon ng isang ospital. Preparing for maybe even the worst, di ba? Yes, sir. So anong feeling mo na naman? Ang naalala ko lagi dyan na saying, sir, is yung commandering or management ng small unit is ganun din, sir, sa large unit. Pareho lang naman, sir. Dito lang, sir, syempre, you should be mindful kasi marami ditong halo-halo, sir, eh. Not only hindi lahat dito, sir, Army, merong ibang culture din ng Navy, ang Air Force. And then, mas marami rito, sir, na mga sa technical services, sir. So, medyo ibabalance mo lang, sir, how to inspire them. Inspire them na maging prepared. Kasi, hindi naman tayo mag-overacting, eh. But, we are just being proactive. If that happens, it can happen anytime now, sir, actually. Kung may incident dyan, dito dadali ng mass casualty. I don't think or kahit kahit ano sigurong unit dito, sir, sa Northern Luzon na medical treatment facility, I don't think prepared sila for mass casualty na ganong intensity. So, dito, sir, we have started, first of all, inuna ko yung mindset nila, sir, na okay, ganito pwedeng mangyari yan. And kaya natin palalakasin ng katawan natin kasi baka ma-deploy tayo doon. Kaya natin kukumpletuhin ang gamit natin kasi pagdating doon, we will be there na kulang-kulang ang gamit natin. And we will prepare the hospital to accommodate mass casualty. Hindi na lang tayo, sir, yung hospital na parang mag-ano lang tayo ng wellness, mga annual physical exam. Baka magkaroon tayong mass casualty, dapat prepared tayo, sir, dito. So, I think dito, sir, we are ready sa NOLCOM. Although, ayaw natin, sir, matuloy nga, sir. Sir, ayaw natin. Pero, even just the process of preparing, sir, it was exciting and masayang feeling, sir, for me as a medical corps officer. Fulfilling na siya, sir. Thank you. Thank you, sir.